Okay, mga bata, handa na ba kayo sa ating pagkuha ng pandiagnostikong pagsusulit? Okay. Unang linggo pa lang ng pasukan pero may pagsusulit na sa Melencio M. Castelo Elementary School sa Payatas, Quezon City. Isang diagnostic test para sa mga nasa ika-6 na baitang. Ginagawa ito tuwing magsisimula ang klase. Ginagawa ito sa lahat ng pangkat upang unang-una para malaman ng guro at i-diagnose ng guro o matingnan ng mga guro kung nasaan ang kahinaan ng bata. 15 babae at 15 lalaki ang magsusubok ng galing sa mathematics, science, English, Filipino at HECA-C. Kayo pasa ang papel paunahan, pasa pa kanan. Again, 1-5. Nakahinga ng maluwag ang mga nakatapos ng pagsusulit. Nahirapan po ako sa math. Kasi po nung dun po sa division, tsaka po sa mga symbols, tas dun din po sa multiplication. Nadalian naman po ako sa science kasi po, nagbasa po ako kagabi ng mga libro kaya ko po naintindihan yung mga lesson. Sa math po. Bakit sa math? Kasi po hindi ko po gaano naiintindihan yung mga question, tsaka po hindi po ako gaano nakapag-review. Okay lang po, pero po nahirapan po ako sa science. Kasi po marami po hindi ko po maintindihan. Ang makabayan teacher na si Mr. Nilo Tria ang sumuri sa resulta ng naging pagsusulit. Mas maraming pumasa sa lalaki kaysa babae. Ang mga lalaki ay nakakuha ng 84%, ang mga babae naman ay nakakuha ng 80%. Sa pagsusulit na ito, mas maraming lalaki ang pumasa sa math. Ang mga babae naman nanguna sa Filipino, pero babae man o lalaki, nangamote sila sa HECA-C at English. Siguro nagkataon nga lamang sa ating pagsusulit ngayon na mas maraming nakapasa sa mga lalaki pagdating sa math. Pero sa aking 10 taong pagtuturo dito sa Melencio M. Castelo, mas na-experience ko, mas naranasan ko na mas maraming babae ang pumapasa sa kanilang pagsusulit. Ayon kay Dr. Grace Koo, isang propesor ng Educational Psychology sa University of the Philippines, ang pagkakaiba raw ng antas ng partisipasyon ng mga estudyante sa iba't ibang asignatura ay dahil sa magkaibang brain structures ng mga lalaki at babae. May tinatawag na right hemisphere at left hemisphere ang utak ng isang tao. Kadalasan daw ay mas malakas ang right brain ng mga lalaki. Madalas naman ay left brain ang dominante sa mga babae na kadalas ay nagpoproseso ng impormasyon sa pamamagitan ng salita. Dahil right-brained ang mga lalaki, kadalas ay mahuhusay sila sa ilang sangay ng mathematics at science. The girls are more verbal. So women are sequential, meaning when you read, you have to read one syllable after another. So they are better readers. Pero ito ay nature, ika nga, na pwede namang balansehin ng nurture o paraan ng pagpapalaki sa isang bata. Nakababahala raw ang resulta kasi ng National Achievement Test mula 2003 hanggang 2007. Dito raw kasi makikita na napag-iiwanan sa pag-aaral ang mga lalaki. Based sa mga resulta ng NAT, lumalabas na ang lalaki, hindi kasing taas ang mga nagiging resulta, mas mababa ang resulta nila kaysa sa mga babae. At yun ay sa lahat ng klaseng disiplina, whether math, English, science, HECA-C, lahat ng subject, laging talo ang lalaki kaysa sa babae. Malaking problema raw ito dahil dapat ay pantay ang pagkatuto ng mga estudyante, mapababae man o lalaki. Ibig sabihin yan, hindi natututo ang batang lalaki kaysa babae. At kung hindi natututo, posibleng eventually, baka umagsak, pwedeng hindi na talagang matapos o pwedeng magiging overage yung bata dahil nga nagre-repeat ng kanyang grade o ng kanyang year level. Pero nagtataka raw si Dr. Albert dahil maging sa math,
naungusan na ng mga babae ang mga lalaki. Dati, pag sinabi mong lalaki, mahusay ngayon sa math, mahusay yan sa science, at ang babae naman, ang strength ng babae nasa mga pagsusulat, pagsasalita, no? Sa communication skills na tinatawag. Pero ngayon, baliktad, mas nakakalamang na ang babae sa lalaki sa lahat ng subject matters. Hindi naman daw ito nangangahulugang mahina ang mga lalaki. Ang paraan daw kasi ng pagtuturo dito sa Pilipinas, mas angkop sa likas na kakayahan ng mga estudyanteng babae. Mula sa pagbibigay ng leksyon, estilo ng pagtuturo, disenyo ng textbooks, at pagpapakabisado ng aralin, puro pananalita o verbal ang gamit, kung kaya't pabor sa mga babae. Kailangan, we have to remember that half of the class usually are boys that are not paying attention to just words. When there are more words from the teachers or from the books, they zone out. Walang pakialam, ang ganyan. So we have to make them move, walk about, construct, build something. Aminado naman ang DepEd sa problemang ito. Siguro, yun nga yung problema ng old curriculum na hindi talaga fit para doon sa mga lalaki. Diba? Kailangan relevant yung curriculum, mapalalaki siya o mapababae. Kaya nga dito sa K-12 natin, yun ang tinitignan natin maigi. Kung ano ba ang pwedeng mabigay natin. Kasi ang iniisip natin, ang mga kabataan, iba-iba ang interest. Malaki rin daw ang epekto ng kasarian ng mga guro dahil dito rin nakabatay ang paraan nila sa pagtuturo. Ayon sa datos ng DepEd, sa bawat 10 guro sa elementarya, isa lang ang lalaki, habang 9 naman ay mga babae. Ang problema natin, yung teachers natin mostly are females. So they teach the way that they like to learn themselves. What we can look for is to recruit more male teachers na who can explain something without asking the children just to read the book. Dapat daw maunawaan ng mga guro na ang mga estudyanteng lalaki at babae ay magkaiba ang kakayahan at pangangailangan batay sa kanilang kasarian. Eh kung pinapatest natin sila sa video game, yeah, can you imagine if the class or the test is done in a video game classroom? Iba na yung score. Yeah? Look at the children playing Tetris or even the Rubik's Cube. Mas maraming lalaki na magaling dyan, di ba? The clubs are mostly males. So if you think we can do tests using Tetris or the Rubik's Cube, then the boys will outperform them. Bahagi raw ng K-12 program ang pagbibigay ng in-service training para sa mga guro upang ihanda sila sa bagong curriculum. Dito sa panibagong o enhanced grade 1 and grade 7 curriculum, nagsagawa tayo ng training para doon sa magtuturo ng grade 1 and grade 7. Bagamat limitado ang pondo, inuunti-unti naman daw ng DepEd ang pagresolba sa problemang ito. Meron pa nga tayong binabagong curriculum, no? Para sa ganun na angkop doon sa pangangailangan ng iba-ibang mga interest ng kabataan. Hindi lang sa lalaki, no? DepEd does not have a very easy job, yeah? And so we cannot just blame the DepEd for all the perennial problems of schooling, considering that our spaces and our classrooms are so lacking. But we can do one step at a time, just little by little. Kung hindi babaguhin ang sistema, mananatiling na pag-iiwanan ang mga batang lalaki sa paaralan. Dahil ang mga batang ito, umaasa rin sa kanilang mga guro na dapat ay lubusang nauunawaan ang kanilang mga pangangailangan. Susundin ko Ang paaralan ang pangalawang tahanan ng mga estudyante. At ang mga guro ang pangalawang magulang.
Kaya naman kung mayroong mas nakaalam sa hilig at ugali ng bawat estudyante, ito'y wala ng iba kundi sina Sir at Ma'am. Sa girls naman kasi, very diligent yung mga girls. So, kaya sila, may mahaba silang pasensya pagdating sa paggawa ng assignments, pagdating sa paggawa ng mga projects. Kaya nakakatapos sila ng trabaho on time. Unlike yung mga boys na minsan late, commonly talagang late nagsasubmit. Tapos pag nagsubmit, hindi ganun kapulido. 10 taon nang nagtuturo sa Batasan Hills National High School si Gina Salmorin. Alam na niya ang pagkakaiba ng mga estudyanteng lalaki at babae pagdating sa paggawa ng takdang aralin, pagsagot sa klase at pakikiisa sa mga group activities. Karamihan namang magaling na leaders, boys. Kasi 'di ba, boys leaders talaga, meron talaga silang leadership skill. Pero yung girls naman masunurin. Pero sa creativity, mas creative naman ang girls. Pero ang mga lalaki, likas na mainipin, kaya't madalas ay hindi nakikinig sa diskusyon. Gusto nila ng action nga eh. Ayaw nila nang nakaupo lang. So, kailangan may movement. Every 15 minutes may pinapagawa. Pag wala, kung ano yung ginagawa sa upuan. Ayon pa sa isang pag-aaral ng College of Education sa University of the Philippines, 4 sa bawat 10 lalaki ang hindi pumapasok sa eskwela dahil tinatamad. Nasa uri ng pagpapalaki raw ito sa loob ng tahanan. Kultura pa rin yan na makita mo naman sa child rearing sa household chores, puro babae kasi ang inuutusan. No wonder na lalabas na parang mas tamad ang lalaki. May konting problema talaga usually if you ask boys to do their homeworks. Kasi karamihan sa kanila, when they go home, maglalaro yan eh. Talagang they would do other stuff. Dahil dito, karaniwan na raw sa pamilyang Pilipino na mas inaasahang makakatapos ng pag-aaral ang babaeng anak at siyang makakakuha ng magandang trabaho. Kung dati kasi nga, mas binibigyan ng importansya ang mga lalaki na makatapos ng eskwela, ngayon parang baliktad na. Kasi siguro nga ang ating mga pananaw na kapag natapos ang babae at makakatulong pa yan na siyempre, magiging teacher yan, magiging yung mga OFW, no? Yun ang iniisip ngayon natin na parang mas magandang mag-invest sa babae kaysa sa lalaki. Katunayan, sa paglipas ng taon, mas maraming mga babae ang humahawak ng executive o managerial post sa pribado o pampublikong ahensya. Katulad na lamang ni Mariels Almeda Wilhofer, ang kauna-unahang babaeng Country General Manager at Presidente ng International Business Machines o IBM Philippines, kilalang IT company sa bansa. For the longest time, talaga ang IBM talaga ang hinahanap kung sino man ang tamang tao sa trabaho. It just so happened na babae ako at 75th year anniversary namin this year. Parang nagkakataon lang na babae ako at tama ako sa trabaho. Sa nakalipas na 74 na taon, lalaki ang may hawak ng posisyong ito. Hindi ko talaga naisip na, ay, akong unang babae. I was just really excited na I'm given an opportunity to come back home in the country where I was born and actually to make a difference. So I was very blessed and honored to be chosen for this job. Ang dating trabahong para lamang sa lalaki, pinapasok na rin ng mga kababaihan ngayon. Sa UP, kunwari, dati walang mga engineers na babae. Pero ngayon, dumadami na. Bilang presidente ng kumpanya, pansin din daw mismo ni Wilhofer ang kaibahan ng trabahong babae. Ang natural ng mga babae, like ever since I grew up here nga, meron tayong this focus on delivering on our commitment. Yung parang pag nagkukumit talaga tayo, whatever happens, nagdi-deliver tayo. Hindi maikakailang mas marami pa ring lalaki ang nasa labor force. Pero ayon rin sa 2012 Labor Force Survey, 3 sa bawat 5 walang trabaho sa bansa ay lalaki.
Pero ayon kay Mariels, ang kagalingan sa trabaho ay wala sa kasarian. Babae ka man o lalaki, makakamit mo naman ang pangarap mo, pagtatrabahuhan mo lang yan. You can really reach your fullest potential kasi nasa sa iyo yan. Edukasyon daw ang daan patungo sa magandang kinabukasan at trabaho. Kaya't dapat mahubog na ang mga kabataan sa paaralan pa lang para maging handa sa mas mabigat na hamon ng lipunan. Baka kailangan pag-aralan na saan bang pagkukulang natin at the level ng sa tahanan, sa eskwela nga. And then, ang mas importante kung makakahanap tayo ng solusyon, meaning sana may mga pilot programs, no? To show that, kasi sigurado naman ako na given the opportunities, kayang-kaya ng mga lalaki natin to do as well as the girls na. Kaya't hamon daw sa mga gurong gaya ni Ma'am Gina na matutukan ang mga pangangailangan ng mga estudyante, mapababae man o lalaki. Yung gender sensitive nga tayo, no? Kasi iba yung needs ng boys talaga eh, iba yung needs ng girls. So, dapat siguro, pwede rin na pag-isipan na sa curriculum, there could be specific activities na mas prefer na ibibigay sa boys, and there could be specific activities na mas prefer na ibibigay sa girls kasi they excel in this activity. Sa panahong nakikipagsabayan na ang mga babae sa mga lalaki sa iba't ibang larangan, nararapat lamang na patunayan ng mga lalaki na hindi sila napag-iiwanan sa eskwelahan pa lang. Dahil babae man o lalaki, parehong may maiaambag sa lipunan.